Masya Allah. Kaya pa tinawag na Kalanggaman kasi maraming dati marami daw ibon dito dati. So, sa Bisaya langgam, sa Tagalog ibon. So Kalanggaman sa Tagalog kaibunan. Kaibunan. Ano pwede ba bro? Hindi, nagpapataw lang tayo ng konti lang. Pagkatapos ng Istiqbal Ramadan, siyempre kunting pahinga sa lugar na ito. And then after this, maghahanda na naman po tayo sa mga activity natin sa buwan ng Ramadan. Tarawih, mga lecture, mga iba't ibang uri ng pagsamba inshallah ta'ala. Ganyan naman natin pinaghahandaan ang Ramadan na kung saan naghahanda tayo para sa ibada. Hindi yan pang enjoyment na pang makamundo. Sa atin, yung Ramadan kasi, yung diwa ng Ramadan sa atin para talaga sa pagsamba, pagpaparami ng pagsamba, which is sa ating mga Muslim, yan ang talagang nakakasiya sa atin na nasasamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala, nakakagawa tayo ng kabutihan at napapalapit tayo lalo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po yung diwa ng Ramadan na nais nating makamit, mapanalunan sa buwan na ito, matutunan natin yung totoong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang isa sa buhay natin kahit paman wala na ang Ramadan. Kasi kumbaga sa Ramadan, dito natin mas hinuhubog ang mga sarili natin sa takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ng Ramadan, pagpapatuloy natin kung ano yung natutunan natin sa buwan ng Ramadan. Hindi, may i-apply natin. Hindi katulad ng iba na dyan lang sila nagsasamba sa Ramadan and then after ng Ramadan, paunti-unti nawawala na yung mga pagsamba nila hanggang sa nawawala na sila sa mga masjid. So, hindi po ganun. Bagkus ang Diyos ng buwan ng Ramadan na si Allah, yun din po ang Diyos ng ibang mga buwan. Buwan ng Haram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da at Dhul Hijjah. Nag-isa lang po ang Diyos ng mga buwan na yan. Kaya bakit sa buwan ng Ramadan lang natin sasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala? Gayong ang lahat ng mga buwan ay kumbaga ang Diyos nila ay si Allah subhanahu wa ta'ala. So, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sabi ni Allah, sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang tiyak na mangyayari, ang katiyakan, which is ito yung kamatayan. Which is wala namang makakapagdinebro, no? Mapa-Muslim man o hindi Muslim, hindi niya tatanggi ang kamatayan. Talagang alam ng bawat isa sa atin na tayo ay mamamatay. Ang pagsamba sa Islam ay walang pinipiling oras, walang pinipiling panahon, walang pinipiling buwan. Bagkus hanggat nasa atin ang buhay ay isa sa buhay natin ang mission natin dito sa mundo kung bakit tayo nilikha ng Diyos, which is ito yung pagsamba natin sa Kanya. Yun nga lang, mayroong mga buwan o kaya mayroong mga panahon na kung saan dakila dito yung mga reward ni Allah. Ibig sabihin, mas minumultiply ni Allah yung mga reward niya sa mga taong nagsasamba sa Kanya, gumagawa ng kabutihan. Gaya na lamang ng buwan ng Ramadan na kung saan mas dumarami pa dito, kaya mas minumultiply ni Allah yung kanyang mga reward sa mga kanyang mga alipin na gumagawa ng kabutihan. Kaya tayo sa buwan ng Ramadan is mas pinag-iigtingan natin. Mas nagsisipag tayo sa mga kabutihan pagsamba kay Allah kasi alam natin na sa buwan na ito ay mas marami pa ang mga kabutihan, biyaya at tsansa para mapatawad tayo ni Allah at makapasok tayo ng paraiso. Allahumma amin. Ano tayo sa mga kapatid natin.
Kanina, galing tayo nung sa west side. Dito naman tayo sa east side. Maliit lang na isla itong Kalanggaman. So, yan po mga kapatid. Days na lang ang nalalabi ay Ramadan na. So, magkaroon po tayo ng matibay na determinasyon na inshallah, kung ano man yung mga pagkukulang natin sa mga nakaraan na mga Ramadan, ay inshallah, ay pagsisikapan pa natin sa buwan na sa Ramadan na ito. Dahil mga kapatid, hindi natin alam, baka ito na yung huling Ramadan na dadaan sa buhay natin. Kaya para maging ang pinaka mapakinabangan natin na Ramadan ay itong darating na Ramadan, isipin natin na baka ito na yung huling Ramadan na dadaan sa atin. Katulad din halimbawa ng yung pagdarasal, pagsasala, sabi ng mga ulama, para maging focus ka, maging maayos yung pagsasala mo, ay isipin mo na baka yun na ang huling salah na magagawa mo. Kasi kapag yun ang iniisip natin, talagang pagbubutihan talaga natin. So, ganun din po sa Ramadan mga kapatid, kapag iniisip natin, isipin natin na baka ito na yung huling Ramadan na dadaan sa buhay natin, mas pag-iigtingan pa talaga natin ang pagpaparami natin ng paggawa ng mga kabutihan na ikinalulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaroon tayo ng mga schedule, yung tinatawag na time management, itartib po natin, i-arrange natin yung mga oras, nang sa ganun ay walang masayang na mga oras sa buwan ng Ramadan, walang dadaan sa mga oras ng buwan ng Ramadan, maliban na lamang na ito ay nagamit mo sa ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, nagpapahinga po tayo, natutulog po tayo mga kapatid, bilang pagpapahinga ng ating mga katawan, pero wag po nating gawin na lahat na lang ay tulog. May mga tao kasi na ginawa nilang buwan ng tulog itong Ramadan, subhanallah. Kumbaga, para hindi nila masyadong maramdaman yung gutom sa kanilang pag-ayon, ay ginagawa nila na mula pagkatapos Fajr, subhanallah, matutulog sila hanggang sa Zuhur. Doon na sila gigising kapag nag-adhan na yung Salatul Zuhur. And then, pagkatapos naman ng Zuhur, matutulog naman yan sila hanggang sa Asr. Subhanallah. Mas malaki yung oras na nagugol nila sa pagtulog nila sa kanilang pag-ayon o kaysa gising sila na nagamit talaga nila sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya na sabi natin, natutulog tayo, nagpapahinga tayo, pero wag nating gawin lahat tulog mga kapatid. Yung iba naman ay meron silang gagawin na hindi nila mararamdaman yung paglipas ng mga oras para hindi nila masyadong nararamdaman yung gutom. So ang ginagawa ng ilan ay ginagamit nila yung oras nila sa mga walang kabuluhan. Yung iba pa ay kasalanan, wal'iyadhu billah. Panonood ng mga K-drama, subhanallah. Ginugugol nila yung mga oras nila sa buwan ng Ramadan sa mga walang kwenta mga bagay na ito. O kaya yung iba pa na pagchichis, subhanallah, ginugugol nila sa mga gawain na ito. Hindi po kaaya-aya mga gawain na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa mga naglalaro ng ML, subhanallah, ginagamit nila sa paglalaro ng ML para hindi nila maramdaman yung paglipas ng mga oras. So, sinasayang po nito ang oras mga kapatid. Sayang po mga kapatid. Tingnan niyo po mga kapatid. Meron tayong mga kakilala. Meron tayong mga kapatid, mga kaibigan dati na kung saan ay kasama natin silang nag-iftar. Kasama natin silang nagtatahajjud nung nakalipas na Ramadan. Kasama natin silang nagsasala sa mga masjid nung nakalipas na Ramadan. Na ngayon ay hindi na natin sila makakasama dahil sa wala na po sila mga kapatid. Nagpe-prepare lang po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sa atin sa Islam ay pinaghahandaan po ang kamatayan at hindi po yan tinatakasan sapagkat hindi rin naman natin yan matatakasan mga kapatid sa pananampalatayang Islam.